Kayo narinig sa Malalaan YouTube channel at ngayon ay ipakikita ko sa inyo kung paano hanapin ang equation of the tangent line sa graph ng isang equation kung saan may given tayo na point. Paano nga ba natin iyon matatamo? Ganiri ang ating gagawin. So, ang given lagi sa atin diyan kapag tayo ay naghahanap ng equation ng tangent line to the graph of f of x at the given point ay yung ating function syempre. Yung f of x, okay? Tapos yung isa pang given natin, o given sa atin ay yung point, okay? Meron tayo diyan na x sub 1 at y sub 1 na coordinates ng points, okay? So, pwedeng ang given lang sa atin ay yung x coordinate o yung y coordinate. Tapos yung ating function, okay? So, papaano nga ba mahanap yung equation ng tangent line given ere? Tsaka yung isa o yung pareho dun sa coordinates. So, ang kailangan natin munang malaman o mahanap ay yung slope of the tangent line. Okay, yan yung m sub t. Yun ay equal sa limit ng f of x sub 1 plus delta x minus f of x sub 1 all over delta x. Ang ating delta x diyan ay approaching 0. Okay? So, kailangan muna natin mahanap ere. Kailangan natin yung tatlong yun area, tsaka ring slope of the tangent line. Okay? So, para rin itong x sub 1 manggagaling lang din Tapos yung f of x sub 1, yan lang yung ating y coordinate. Okay? Pag nahanap na natin yung slope of the tangent line, ay makukuha natin yung equation of the tangent line. Gagamit lang tayo ito. Y minus y sub 1, area yung y coordinate natin equals m sub t times quantity x minus x sub 1. Okay? Ering x sub 1 galing lang din Maaring iyan ay given sa atin. Okay? Tapos yung nahanap natin din yung slope of the tangent line. Okay? So pwedeng ay magbago. Okay? Kung ang tanong sa atin ay yung equation ng normal line. Okay? So ito ay magiging m sub n. Okay? Pero ang tanong sa atin ay equation of the tangent line. So, yung kukunin natin, yung slope of the tangent line na given by this formula. Okay? So, para sa equation ng tangent line, ang mangyayari diyan, pagka na-plug in na natin, pwede natin siyang isulat na y equals something. Okay? O pwede rin naman lahat ng expression nasa kaliwa. Tapos, magkakaroon tayo ng something equals 0. Okay? Maalin dun sa dalawang expression na yun, okay? Ering isa, yung slope intercept form, okay? Yung y equals something. Ering isa, something equals 0, yun yung general form ng equation, okay? So, gayon ang ating kailangan na gawin, okay? So, ipapakita natin yan sa mga examples na aking hinanda dini. At sa unang example, meron tayong ganiri. So, sabi, find the equation of the tangent line to the graph of f of x. Ang f of x natin ay 25 minus x square. Okay? At the point 3, 16. Okay? So, area yung point natin, area yung ating graph. Hanapin daw yung equation of the tangent line o yung line tangent diyan sa ating function. Okay? So, kailangan muna nating kunin yung m sub t o yung slope of the tangent line. So, yung slope of the tangent line ay equal sa limit ng f of x sub 1 plus delta x minus f of x sub 1 all over delta x as delta x approaches 0. Okay? So, substitute natin din ring x coordinate. Okay? Tapos ring f of x sub 1, yun yung ating y coordinate. Okay? So, meron tayo rin ng limit ng f ng 3 plus delta x minus area yung 16. Okay? So, yun. Kopyahin lang natin yung mga natira. Okay? So, ring f of 3 plus x of 3 plus delta x ay manggagaling din Okay? So, meron tayo rin na limit so ring 25 minus x square ay magiging 25 minus 3 plus delta x. Okay? Kasi yung ating
value nung x diyan ay 3 plus delta x. Okay? Tapos yun ay naka-square minus 16 all over delta x. Ang delta x natin approaches 0. Okay? So, i-expand natin. Ito, gawin na natin 25 minus 16 ay 9. Okay? So, 9 minus, ang expansion niyan ay 9 plus 6 delta x plus delta x quantity square. Okay? All over delta x. Delta x approaches 0. Okay? So, kung mapapansin ninyo, kung i-negate natin, magkakaroon tayo diyan ng negative 9 minus 6 delta x minus yung delta x ay naka-square. Okay? So, meron tayo riyang 9 minus 9 at yun ay magsi-0 lang. Okay? Tapos, ang matitira na sa atin ay negative 6 delta x minus delta x quantity square. Kung mapapansin nyo, meron tayo riyan na delta x sa parehong terms sa numerator. At sa denominator ay meron tayong delta x. So, magkakancel lang yun. Ang matitira sa atin ay negative 6 na lang. Okay? Tapos, sa pangalawang term, ang matitira na lang ay delta x. Okay? So, yan ay kinukuhanan pa rin natin ng limit as delta x approaches 0. At mapapansin natin na ang lalabas na sagot diyan ay negative 6. So, yan. Nakuha na natin yung slope of the tangent line at the given point. So, meron na tayong x sub 1, y sub 1 at m sub t. So, handa na tayong mahanap o makuha yung equation ng tangent line. Okay? So, meron tayong y minus y sub 1 equals m sub t ng m sub t times x minus x sub 1. Okay? So, kailangan natin alam okay? Yung point slope form ng equation. Tapos, ipa-plug in natin yung tatlong okay? So, meron tayong y minus y sub 1 natin ay 16. Okay? Area ay nakuha natin na negative 6. Okay? Tapos, x minus x sub 1 natin ay 3. Okay? So, nag-plug in lang tayo. Substitute. Tapos, ang gagawin natin ay slope-intercept form ng equation. Okay? So, meron tayong y equals negative 6x plus 18. Distribute. Okay? Transpose, magkakaroon tayo rin ng plus 16. So, nawala na rin yung negative 16. So, ang magiging equation ng tangent line natin, ang forma niya ay slope-intercept ay y equals negative 6x plus 34. Okay? So, area yung equation of the tangent line to the graph of f of x ng f of x natin ay 25 minus x square at the point 3, 16. Okay? So, gayaan para sa first example. Okay? So, next. Sa ikalawang example, meron tayong ganiri. Okay? Find the equation of the tangent line to the graph of f of x at the point ganire, area yung point. Negative 2, 6. At ang ating function ay 4x squared plus 5x. Okay? So, meron na tayo rin x sub 1 at y sub 1. So, kailangan na lang natin ng m sub t o yung slope of the tangent line at na-given point. Pero suppose, hindi natin alam yung 6 na yan, yung ating y coordinate. Tanggalin natin. So, kung meron lang sa atin halimbawa ay yung ating x sub 1 which is negative 2. So, paano natin nahanapin yung y sub 1? So, isa-substitute lang natin doon sa mga x ng ating function. So, para mahanap yung f ng x sub 1 o yung ating y sub 1, yun ay equal sa 4 times negative 2, yun ay naka-square, plus 5 times negative 2. Okay? So, mangyayari din ay magiging 4 times 4, 16, minus 10, at ang lalabas ay 6. Okay? So, yung ating ng y sub 1 o yung f of x sub 1 ay 6. Okay? So, meron tayo rin y sub 1 equals 6 o yung ating f of x sub 1 na mamaya
isa-substitute natin dun sa slope of the tangent line. Okay? So, yun na nga. Meron tayong given nito na x sub 1 at y sub 1. Tayo ay hanapin yung slope of the tangent line. Okay? So, hanapin natin yung m sub t. Equally yun sa limit ng f of, diretso na natin, ano? So, meron tayo rin ng negative 2 plus delta x minus 6. Okay? F of x sub 1, 6 all over delta x. Ang ating delta x ay approaches 0. Okay? So, ano ba yung f of negative 2 plus delta x? So, yun ay gamitin lang natin yung function. Okay? So, meron tayo riyang limit ng 4 times negative 2 plus delta x square. Okay? Minus 5 times negative 2 plus delta x. Okay? So, lahat ng mga x dyan, ginawa nating negative 2 plus delta x. Tapos, merong minus 6 all over delta x. Next, expand. Okay? So, meron tayo riyan na limit ng 4 times yung quantity na 4 minus 4 delta x plus delta x quantity square. Minus, so distribute na natin, okay? So, meron tayong positive 10. Okay? Positive 10 minus 5 delta x. Tapos, meron tayong minus 6. Okay? Tapos, yun ay, so, ito pala ay plus. Okay? So, yun, napansin natin, ano? So, yun pala ay positive. Kasi yung ating function ay 4x squared minus plus 5x. So, area ay 5, positive 5 times negative 2. So, area ay negative 10. Area naman ay positive 5 delta x. Okay? So, meron tayo rin sa denominator na delta x. At yung ating delta x ay papunta sa 0. Okay? O papalapit sa 0. So, ngayon, i-times na natin iri. Okay? Yung 4 din sa expression na iri. Okay? So, meron tayo riyan na 16 minus 16 delta x. Okay? Plus 4 delta x na naka-square. Minus 10 plus 5 delta x minus 6. Yun ay meron denominator na delta x. Okay? Delta x area, ano? Yung limit noon, kinukuha pa rin natin as delta x approaches 0. Okay? So, kung mapapansin natin, meron tayong negative 10, negative 6, at 16. At yun ay magsi-0 lang. Okay? So, meron na lang tayo riyan na negative 16 delta x plus 5 delta x. At yun ay, negative 11 x. Okay? So, meron tayo riyan na limit ng negative 11 delta x. Okay? Plus 4. Okay? 4 delta x quantity square all over delta x as delta x approaches 0. Okay? Tapos, i-divide natin siya ng delta x. So, matitira sa atin ay limit ng negative 11 plus 4 delta x. Okay? As delta x approaches 0. At ang lalabas na sagot diyan ay negative 11. Okay? So, ang mangyayari diyan ay meron na tayong m sub t, which is yung negative 11. Okay? Tapos, meron tayong x sub 1 at y sub 1. So, handa na tayong hanapin yung equation of the tangent line. Gamitin lang natin yung y minus y sub 1 equals m sub t. Naka-times sa quantity na x minus x sub 1. Okay? So, meron tayong y sub 1, 6, area ay negative 11. Tapos, yung x sub 1 natin ay negative 2. So, meron tayong minus din eh. So, minus minus plus. Okay? Tapos, x, y. Okay? Tapos, tayo ay
multiply ng negative 11 din eh. Okay, so meron tayo negative 11x minus 22. Tapos, itira lang natin sa left hand side ng equation yung y. So, meron tayo riyan na negative 11x minus 22 plus 6. Pag nilipat yung negative 6, magiging plus 6. So, yun ay magiging negative 16. Okay? So, area na yung equation of the tangent line to the graph of ating f of x, which is 4x squared plus 5x at the given point na negative 2, 6. Okay? Pero ang ginawa natin ay negative 2 lang yung binigay ko muna. Yung ating x coordinate lang. So, nahanap natin yung y sub 1, which is yung 6. Okay? So, mula rin nakuha natin yung slope of the tangent line at nakarating tayo rin sa equation ng tangent line. Okay? So, gayon para sa number 2. Okay? Para sa huling example natin, find the equation of the tangent line to the graph of f of x. Na ang f of x natin ay equal sa x cubed plus 5h. Okay? At ang ating x coordinate na given sa atin ay negative 1/2. So, hanapin daw natin yung equation of the tangent line to the graph of f of x at the point where x sub 1 is negative 1/2. So, dini ay hanapin muna natin yung y sub 1. Okay? So, ano ba yun? So, substitute lang natin yung x sub 1 dini sa x ng ating function. So, magkakaroon tayo ng f of x sub 1 equals sa negative 1/2 cube plus 5 over 8. Okay? So, area ay magiging negative 1 over 8. Okay? So, cube iri. Okay? So, ang cube nila ay 1, cube noon ay 8. Tapos, pagka kinube ang negative ay negative pa rin. Okay? Tapos, meron pa tayong 5 over 8. So, mangyayari din yan, negative 1 plus 5 ay 4 over 8. Ibig sabihin, yung ating f of x sub 1 ay 1/2. Okay? So, yan. Meron na tayong f of x sub 1 na mamaya isa-substitute natin doon sa slope of the tangent line at the given point. Okay? Yun ay 1/2. At yun din yung ating y sub 1. Okay? So, handa na tayo para sa ating slope of the tangent line. Yun ay equal sa limit ng f ng negative 1/2 plus delta x, okay, minus f ng negative 1/2 all over delta x as delta x approaches 0. Okay? So, paano yun? Kung meron tayong ganiring function, okay? So, ang gawin natin, isulat natin siya as limit ng negative 1/2 plus delta x cube. Okay? Area yung magiging x diyan. Okay? Tapos, yun nga, magkaroon tayo ng quantity, negative 1/2 plus delta x cube. Okay? Tapos, meron tayong plus 5 over 8. Tapos, area f ng negative 1/2 ay area yun, Area. 1/2. Okay? All over delta x as delta x approaches 0. Okay? So, din ko na isusulat yung kasunod na linya. Okay? So, meron tayo riyan na limit ng, paano i-expand yan? Meron tayong negative 1/2 cube plus 3 naka-times sa negative 1/2 square delta x plus 3 naka-times sa negative 1/2 tapos naka-times pa sa delta x quantity square. Okay? Tapos meron pa tayong delta x cube. Okay? Area pa lang yung una. Okay? Area pa lang yun. Okay? Pinaghiwalay ko muna. Okay? So meron tayo riyan na 5 over 8 tapos yung minus 1/2. Okay? Ering buong eri, kinukuhanan pa rin natin ng limit
as delta x approaches 0. Okay? So, paano natin yan na isosolve? Okay? So, meron tayo riyan na limit ng area ay magiging negative 1 over 8 plus area ay magiging 3 over 4. Okay? Kasi area ay magiging 1/4. Tapos times 3. 3/4 na may naka-times na delta x. Okay? Tapos meron pa tayong negative 3/2 delta x quantity square. Okay? Tapos yung delta x na naka-cube. Tapos isama na natin iri. Ano ba iring 5/8 minus 1/2? So ito pwede mong isulat na 4 over 8. Okay? 5 minus 4 meron tayong 1. Tapos yung kanyang denominator na 8. So meron tayong 1 over 8. Sorry. Meron tayong 1 over 8 diyan sa dulo. Pero meron pa tayo riyan na negative 1 over 8. So yan ay magkakancel lang. Meron pa rin silang denominator na delta x. At yung delta x natin ay approaching 0 pa din. Okay? So ang natira sa atin ay airing tatlong terms na ere. 3/4 delta x minus yung isa pa na negative 3/2 delta x quantity square. Tsaka airing delta x na naka-cube. So kung yun ay merong divisor na delta x, ang mangyayari na lang sa kanya ay ganire. 3/4 delta x. Wala na pala yun kasi magka-cancel na. So 3/4 minus 3/2 delta x. So nabawasan siya ng isa, delta x na lang. Plus delta x quantity square na lang. Dahil nga roon sa divisor. Ring buong ere ay kinukuhanan pa rin natin ng limit. Okay, ring buong ere ay kinukuhanan pa rin natin ng limit as delta x approaches 0. Okay? So magsi-0 diyan ang ere tsaka ere kasi sila yung may mga delta x. So natira na lang sa atin ay 3/4. Okay? Ibig sabihin yung slope of the tangent line given yung point na negative 1/2 ay 3/4. Okay? So papaano ngayon yung ating equation of the tangent line? Okay? So gamitin natin yung y minus y sub 1 equals x times, yung m sub t times x minus x sub 1. Okay? So meron tayo riyan ng y minus, ang y sub 1 natin ay ere, yung f of x sub 1, 1/2. Yung m sub t natin ay nakuha natin 3/4. Okay? Naka-times sa quantity na x minus x sub 1. So meron tayo riyan na minus minus. So yun ay magiging positive na 1/2. Okay? So i-times natin sila yung buong equation ng 4. Okay? So meron tayong 4y minus 2 equals 3 naka-times sa x plus 1/2. Okay? Next natin gagawin ay i-isolate yung y sa kaliwa. Okay? So para mangyari yun, ilipat natin yung negative 2 sa kanan. So meron tayong 4y equals 3x plus 3/2. Tapos meron tayong plus 2. Okay? So yan na. Nakikita na natin na matitira na lang yung y sa kaliwa. Okay? So meron na lang tayo diyan na y. Hindi ko na isusulat. Y equals 3 over 4x. Okay? So nakita nyo, lumitaw pa rin yung slope. Okay? So meron tayong 3 over 4x plus, so kung sila ay na-divide sa 4, meron tayong 3/8 tsaka 2/4. So 3/8 tsaka 2/4, meron tayong 3/8 tsaka 4/8. So meron tayo rin 7/8. Okay? So area na yung equation ng tangent line to the graph of f of x. Area yung ating f of x at the point where x sub 1 equals negative 1/2. Okay? So, hanapin
ang isang equation ng isang line na tangent sa isang equation given ng isang point. Nawa ay may natutunan kayo sa bidyong iri. Para sa iba pa mga videos patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa Sipnayan OMAT ay mag-subscribe na sa Malalaan YouTube channel. Dahil kapag kayo'y nanood at nakinig dini ay malalaan ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.